Magandang araw mga bata, ako nga pala si Binibining Karen at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. At bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong hapon, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Maaari mo bang pamunuan ang ating panalangin? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag niyo po kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang araw mga bata! Bago kayo magsiupo, maaari niyo ba akong sabayan sa isang awitin na kung saan pinamagatang Sikuting. Ang tono ng kantang ito ay Tatlong Bibe. Pamilyar ba kayo sa kantang Tatlong Bibe? Kung hindi, ganito yung tono. May tatlong bibe ako nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Yon ang tono ng Tatlong Bibe. At dito naman, ang pamagat ng ating kakantahin ngayon ay Sikuting. May alaga akong pusa, Kuting ang pangalan ng pusa ko. Mahal ng lahat si Kuting, siya ay hindi pilyo, siya ay malambing. Maasahan ng lahat si Kuting, hinuhuli ang daga sa amin. Meow, 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 sambit ni Kuting, kapag siya'y gutom, lumalapit sa akin. Pinapakain namin si Kuting, para maging malusog at hindi sakitin. Pinapaliguan at binibihisan din, ganyan namin kamahal si Kuting. Yun, maraming salamat mga bata sa pagsabay sa akin na kumanta. At bago kayo magsiupo, maaari nyo bang pulutin ang mga kalat na nasa inyong upuan? Kung wala naman, ay maaari na kayong magsiupo. Maaari ko bang malaman kung may liban sa ating klase? Wala, magaling. At dahil dyan, bigyan nyo ng isang bagsak ang inyong mga sarili. At bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong hapon, may tanong muna ako sa inyo. Naaalala niyo pa ba kung ano ang paksang tinalakay natin noong nakaraang linggo? Magaling! Ito ay tungkol sa maikling kwento, kung saan ang maikling kwento ay hindi lamang basta kwento. Ito rin ay napupulutan ng aral. At para malaman nyo kung ano ang paksang tatalakayin natin ngayon, hulaan nyo kung ano ito. Una, ano kaya ito? Magtaas lang ng kaliwang kamay kapag gustong sumagot. Ano ito? Ito ay pusa. Magaling! At bigyan nyo siya ng isang bagsak. Sa susunod naman, ano naman kaya ito? Ito ay aso. Napakagaling. Ito ay aso. At siguro naman ngayon ay may ideya na kayo kung ano ang paksang tatalakayin natin ngayon. Wala pa rin? At para malaman nyo, ito ay mga hayop na kung saan napaka-importante sa ating paligid. Sino naman dito ang nag-aalaga ng aso? May alaga kang aso sa bahay? Pet lover ka pala. Sino naman dito ang nag-aalaga ng pusa? Ang dami namang nag-aalaga ng pusa. Ano ang gawain ng isang pusa? Humuhuli ng daga. Ito rin ang ating tagapagbantay ng tahanan. Ang aso at pusa. Ang aso ay nagbabantay sa ating bahay kapag tayo ay maalis. At ang pusa naman ay tagapagbantay dahil hinuhuli nito ang daga. Ito ay mga hayop. At siguro alam niyo na kung ano ang paksang tatalakayin natin ngayon. May alam ba? Hindi? Hindi ito tungkol sa mga hayop lang?
Hindi rin, at para malaman nyo, ang paksa natin ngayong hapon ay tungkol sa pabula. Sino ang gustong bumasa? Maraming salamat. Ang pabula ay isang uri ng panitikan na kung saan ang mga tauhan sa kwento ay mga bagay o hayop na walang buhay. Siya ay kumikilos, nagsasalita at nag-aasal, kagaya ng tao. Ang mga pabula ay kung saan, kung makikita niyo sa mga aklat, di ba may makikita kayong pabula na kung saan ang gumaganap sa isang kwento ay mga hayop. Nag-uusap sila at nagkukwentuhan. Yung iba ay hindi lamang ito basta isang maikling kwento. Hindi lang ito kwento, kung hindi, ito rin ay napupulutan din ng aral. At may tanong ko sa inyo, may alam ba kayo na halimbawa ng isang pabula? Ang leon at ang daga. May alam pa ba ang ilan dyan? Wala na. At para malaman nyo, alamin naman natin ang elemento ng pabula. May mga elemento din ang pabula. Una ay ang tauhan. Sino ang gustong bumasa? Ang tauhan, ito ay anumang hayop na gumaganap sa kwento. Maraming salamat. Ang tauhan ay mga hayop na gumaganap sa kwento. Dahil sa pabula, mga hayop ang gumaganap sa kwento. Kagaya na lang ng kalabaw. Sila yung mga tauhan sa kwento. Sila ang nag-uusap, sila ang tauhan sa kwento. Kagaya ng leon at daga, sila ang tauhan sa kwento. Pangalawa naman ay yung tagpuan, lugar na pinagdausan ng kwento. Sino ang gustong sumagot? Maraming salamat. Ang lugar na kung saan pinagdausan ng kwento, ito ay ang tagpuan. Banghay naman. Sino ang gustong bumasa? Maraming salamat. Ang banghay naman ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. At ang aral naman, sinong gustong bumasa? Maraming salamat. Ang aral naman, ito ang mga mahalagang matutunan pagkatapos mabasa ang pabula. Ito ay ang mahalagang aral na napupulot natin sa kwento na kung saan maaari nating i-apply sa totoong buhay. Ito ang pinaka-importante sa lahat, hindi lang basta nagbabasa ng aklat, kundi sa pagbabasa mo ay may mapupulot ka na aral mula rito. At dahil sigurado ako na natutunan nyo kung ano ang pabula, dumako naman tayo sa isang halimbawa ng pabula. Ito ay ang daga at ang leon. Babasahin ko ito at makinig kayong mabuti dahil may katanungan ako pagkatapos kong basahin ang isang pabula. May isang daga na nagpasyang maglaro sa ibabaw ng natutulog na leon. Inakyat niya ang likod ng leon at pagdating sa tuktok ay nagpapadaos-dos siya pababa. Sa sobrang saya ay hindi niya napansin na nagising ang leon. Agad siyang hinuli ng leon at hawak-hawak sa buntot niya. Natakot ang daga at nang makaawa. "Patawarin mo ako, kaibigan. Hindi ko sinasadya na gambalain ka habang natutulog. Wala akong masamang intensyon. Nag-enjoy lamang ako sa paglalaro sa likod mo. Huwag mo akong kainin," sabi niya. Nakita ng leon ang pagmamakaawa sa mukha ng daga. Kaya naman, pinakawalan ito ng leon. Salamat kaibigan, balang araw ay mababayaran ko rin ang kabutihan mo, wika ng daga. Lumipas ang ilang araw at sa paglalakad ng daga sa gubat ay nakita niya ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang tingnan at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawa ng mga mangangaso. Mabilis na inakyat ng daga ang puno at kinagat niya ang lubid na nakakabit sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat, kasama ang leon sa loob.
Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan niya ang leon na makalabas sa lambat. "Utang ko sa iyo ang buhay ko," sabi ng leon kay daga. Mula noon, naging matalik na magkaibigan sina daga at leon. Ano nga ulit ang aking binasang pabula? Ano ang pamagat ng aking binasang pabula? Jose? Ito ay tungkol sa ang daga at ang leon. Magaling, maraming salamat. Ano naman o sino naman ang mga tauhan sa kwento? Mary. Magaling, ang daga at ang leon. At saan naman ang tagpuan sa kwento? Jessie? Magaling, ito ay sa gubat. At ano naman ang dahilan ng muntikang pagkain ng leon sa daga? Jess? Magaling, ito ay dahil masayang naglalaro ang daga sa ibabaw ng leon habang natutulog at nagambala ito. At panghuling tanong, ano naman ang aral na makukuha natin sa kwento? Sino ang gustong sumagot? Cheska? Magaling, ang aral na makukuha natin sa kwento ay kung ikaw ay may kakayahang tumulong at libre lang naman ang pagtulong, tumulong ka. Huwag mag-atubiling tumulong dahil hindi natin alam kung kailan rin tayo hihingi ng tulong. Huwag kang tumulong ng may kapalit. Tumulong ka na busilak sa inyong loob. At dahil sigurado akong natutunan nyo ang paksa natin ngayong hapon, kumuha kayo ng isang buong papel at kopyahin nyo ito at isulat nyo ang tamang sagot o ang inyong mga sagot sa inyong papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto at pagkatapos ay ipasa nyo dito sa harapan. Tapos na ba mga bata? Magaling! Para malaman natin kung tama ba ang inyong mga sagot, sasagutan natin ito ngayon. Panuto, isulat sa patlang ang sagot sa bawat tanong at piliin ang tamang sagot na makikita sa mga kahon. Una, ito ay mga magandang aral na ating napupulot sa pagbabasa ng mga pabula. Sino ang gustong sumagot? Magaling! Ito ay ang aral. Pangalawa, ito ay kwento na kung saan hayop ang gumaganap at ito ay kumikilos at nagsasalita na tulad ng tao. Magaling! Ito ay pabula. Maraming salamat. Pangatlo naman, ito ay ang mga hayop o bagay na gumaganap sa isang kwento o pabula. Magaling! Ito ay mga tauhan. Pang-apat naman, ito ay lugar kung saan nagtatagpo ang mga tauhan sa kwento. Magaling! Ito ay ang tagpuan. Panglima naman, ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Sino gustong sumagot? Magaling! Ito ay ang banghay. Maraming salamat. Perfect ba ang inyong mga sagot kanina? O merong hindi? Ganyan talaga. Ang importante ay may natutunan kayo ngayong araw. At dahil dyan, dumako naman tayo sa inyong takdang aralin. Ito ang takdang aralin nyo ngayong hapon. Maaari nyo bang itong kopyahin sa inyong mga kwaderno at isulat? Ipapasa nyo ito sa susunod na linggo. Tapos na ba mga bata? Magaling! At para malaman ko na lubusan nyo talagang naintindihan ang paksa o aralin natin ngayong hapon, ano nga ulit ang paksang tinalakay natin ngayong hapon? Magaling! Ito ay tungkol sa pabula. Na kung saan? Magaling! Na kung saan ang mga hayop ang gumaganap na tauhan sa kwento at hindi lamang ito basta kwento, kung saan ito rin ay napupulutan ng aral. May elemento din ng pabula. Ano ulit yon? Tauhan, tagpuan, banghay, at aral.
Maraming salamat mga bata. Sigurado akong marami kayong natutunan ngayong hapon. Yun lamang sa araw na ito. Maraming salamat at magandang hapon.